Isa ito sa pinakamaayos na running shoes na nagamit ko ng Xtep. Gamit ko to sa speed workout at long run. Sa ngayon, nasa 120 kilometers na ang natatakbo nito. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng Xtep para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So bago natin simulan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman ako. Wala namang bayad to. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat. So itong One Piece 2.0 guys ay nasa 120 kilometers na natatakbo nito. Kapag tinitingnan ko yung kanyang rubber outsole, makapal pa siya. Sabi ng iba, mabilis daw mapudpod yung rubber outsole nito. Depende siguro sa foot strike. Supination ako guys. Pero tingnan nyo yung kanyang rubber outsole. Makapal pa siya. Tingnan nyo guys, oh. Medyo maputik guys. Naitakbo ko to sa basang kalsada. At maayos naman yung grip ng rubber outsole nito. Hindi ako nakakaramdam na para akong madudulas. Tingnan nyo guys dito sa inside ng sapatos. Yung rubber outsole niya. Makapal pa siya. Isa pa sa napansin ko sa sapatos nito guys, hindi ito dumihin. Minsan gamit ko to kapag umuulan. Natatalsikan ito ng putik. Mabilis naman matanggal. Hindi basta kumakapit yung dumi doon sa kanyang upper layer. Isang kiskis ko lang ng pamunas, tanggal kaagad yung dumi. Kumbaga hindi siya mabilis kapitan ng dumi. Maganda rin guys yung lacing system nito kasi sa 120 kilometers kung takbo dito, hindi ako nakaranas doon na lumuwag yung pakiramdam ko sa sapatos na to or natanggal yung lacing nito. Dito naman guys sa heel counter niya, minsan hindi dumulas yung heel ko dito. Maganda yung pagkalak niya sa heel ko. Kapag gamit ko to sa speed workout, hindi umiinit yung talampakan ko sa footbed niya dahil napaka-breathable niya. Sa 120 kilometers ng takbo ko dito guys, wala pa akong nakikitang natatanggal na dikit sa midsole nito. Tingnan nyo guys, oh. Ito yung mga sapatos na hindi mo na kailangang ipatahi para tumagal. Dahil yung mga dikit niya, tumatagal. Pansinin nyo din guys yung kanyang design. Yung color niya, tingnan nyo din kung merong nababakbak. Wala pa kayong makikitang bakbak dyan guys. Wala ding nagfe-fade sa collar niya. Tingnan nyo din yung midsole nito, ilalapit ko ng gusto. Wala pa kayong makikita dyan na bitak-bitak sa midsole niyan. Guys, tinatakbo ko ng tres ito na pace. Dapat meron na tayong makikitang bitak-bitak sa midsole nito. Dahil sa yung tres, para sa akin, persado na yung midsole nun. Oh, wala pang bitak-bitak. Yung makikita nyong bitak-bitak dyan, design yan. Ito, design din, na bitak-bitak. Pero yung talagang biak-biak na midsole, wala. Ito guys, yung carbon nylon plate na extended. Ang ganda pa rin ng kapit niya o pagkadikit niya dito sa midsole. At itong exposed nylon plate guys, dito sa gitna, minsan tinatamaan ng bato yan kapag tumatakbo ko. Walang crack guys. So ibig sabihin nito, itong sapatos na ito ay napaka-durable. 21 km yung pinakamalayo na takbo nito at hindi basta-basta dumadapa yung midsole nito. Maayos pa rin ang response niya. Hindi super lambot ito guys, sakto lang. Maayos to gamitin sa mabagal na pace at masarap gamitin sa mabilis na pace. Tapos na yung workout natin na 13 km. Mag-add pa ako ng 8 km.
At sa 21 km na yan guys, napanatili niya yung pagiging stable niya. Lalo na sa mga cornering. Isa pa sa napansin ko sa sapatos na ito, ang normal ng foot strike ko dito. Hindi ko kailangang i-adjust yung foot strike ko para maging komportable yung pakaramdam ng paa ko dito. Meron kasing mga sapatos na masarap itakbo sa forefoot, midfoot at heel strike. Pero dito, sa experience ko, lahat ng foot strike pwede sa kanya. Ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito guys, or cons nito, masyadong mahaba yung kanyang lacing. Tapos yung design niya guys ay wala man lang reflectorized design. Sana sa sunod na upgrade nito, sunod na version nito ay lagyan nila ng reflectorized design para madaling makita sa madilim. Ito ring toe box guys, sana ma-upgrade din nila ito kasi palapad eh. Sana sa sunod na version paumbok naman para pwede magamit ng merong matabang paa. Ang isa pang cons nito guys, dahil sa maraming butas-butas yung upper layer nito, madaling pumasok yung tubig. So, kapag tumatakbo kayo at inabutan kayo ng ulan, expected nyo na papasukan ka agad dito ng tubig. Sana sa sunod na upgrade nito ay gawin nilang double layer material yung upper nito para hindi basta-basta pumapasok yung tubig. Sa ngayon guys, nasa 2,000 plus itong sapatos na ito. Kung interested ka, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Kung meron akong hindi nasamang details about sa sapatos na ito, i-comment mo lang at sasagutin ko ito. Maraming salamat sa panonood and run safe!